Good morning po sa inyo lahat, mga kababayan. Kamusta kayo? Today, Sunday, December 8. Ilang araw na lang, ha? Ilang araw na lang, Pasko na. Oh, ha? Pasko na. At ilang araw na lang din ay New Year na. Ha? Magpapalit na ng taon. Ha? Tayo ay magsasalubong ng bagong taon 2025. Kamusta po ba kayo, mga kababayan, ha? Kamusta po ba ang paghanda para pagsalubong sa Kapaskuhan? Alam po ninyo, mga kababayan, ha? Ako, feeling ko parang iba ngayon ang takbo ng panahon. Parang ang hirap kumita ng pera. Opo. Parang ang hirap kumita ng pera ngayon. Hindi katulad nung 2015, 2016, 17. Malakas pa. Maganda pa ang benta. 2018, ng 2019, lockdown. Lockdown dahil sa nanalasa itong COVID-19. Pero noong 2020, 2021, medyo gumanda na ulit ang takbo ng business. At paano, unti-unti bumabalik yung sigla ng negosyo. Pero nung pagpasok ng Marcos administration, parang naiba. Wala namang pandemya. Wala namang pandemic. Pero bakit parang ang hirap makabenta na? Ang hirap makabenta. Kapag ang customer inalok mo, ma'am, sir, bili po kayo ito, ganyan. Ang customer, pag papasok sa store mo, bibili pa isa-isa, dalawa. Noon, pag bumili, marami-rami. Ngayon, kung hindi isa, dalawa. At din pag inalok mo, pag sinilstock mo, ang isasagot sa'yo ay saka na lang. Walang budget eh. Priority ang pagkain. Pagka ganon, ibig sabihin nun, walang budget. Nagtitipid. Nagtitipid ang mga tao. Ang kanilang priority ay pagkain. Diba? So, ibig sabihin yan, ang tao ay mahirap ang buhay. See? Ramdam po natin mga nagninegosyo ng mga non-food business. Ramdam yung hina. Hirap makabenta. Kaya ang problema, nagbabayad ka ng pwesto. Kung ikaw ay nangungupahan, magbabayad ka ng pwesto. Tapos wala kang benta, logi ka, diba? Pero wala tayong magagawa eh. Parang walang solusyon ng gobyerno ngayon. Walang solusyon kung paano mapaganda, mapababa ang presyo ng mga bilihin. Kasi biruin nyo, mga kababayan, ultimong kamatis, pagkamahal-mahal. Pagkamahal-mahal. Grabe, no? Sana makayanan pa natin ang 3 taon na natitira sa termino ni Presidente Marcos. At baka naman pagpalit ng administrasyon, baka naman gumanda ulit ang takbo ng hanap buhay. Sana nga, Ito
mga kababayan, pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa confidential fund. Kasi mainit ang usapin eh. Dahil sa confidential fund na to, nagkaroon ng impeachment laban dito kay BP Sara. Now, pagdating naman doon sa confidential funds, sinasabi natin, kaya tinutugi si dahil kailangan malaman natin ang disbursement kung regular o irregular. Teka muna, ba't ang Kongreso hindi natin tinutugis? Ito 200 something million. Ito billion ang ninanakaw sa ating bansa at sinistertify lang nila. Walang liquidation talaga eh. Pangalawa, yun naman dun sa liquidation ng confidential funds. Nagtataka naman ako, alam mo, ginagamit ko lang sentido ko mo. Yung gaya na nga na sinabi ni Sammy Martirez, ombudsman, kaya nga tinawag na confidential funds yan. Ang nature, katutubo ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Gagawa ka ngayon ng plano at pag gumawa ka ng plano, natural, talagang gagastos ka. Bakit? Kukunin mo kasi impormasyon doon sa kalaban. Paano mo kukunin yon? Hindi sa ordinary tao. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yon. O kaya doon sa may mga access sa kanila. You have to buy the information to destroy them. So you need money for that. Kailangan mo, talagang gagastos ka ng hotel. Kasi maraming nag-ooperate eh. Pagkain, damit, bihikulo, babayaran mo. Okay, ito ang sinasabi nila. Naku, may Piatos. Fake. Wala sa, NSA ba yun? Sinasabi? Ha? Wala sa PSA. At saka may mga iba pa, 4. Yun, sentido ko muna naman yun. Kaya nga confidential funds. Fred, kung ikaw ang kinunang ko ng impormasyon, para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, binayaran kita, gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, pinatay ka nila. Yan ang ibig sabihin ng confidential funds. Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. In support to what you just said, bibigyan na kita seksal ng actual. I was part of the intelligence service before. Okay. Nung buhok ko ay itim pa. I was 50 pounds lighter. Okay. Binata pa. We were handling intelligence operations. And true enough, tama po kayo. We use fictitious names. Correct. But behind that fictitious name is a specific project proposal approved by our higher ups. Intelligence operation yan. Kung sino mang asset namin, like you said, within that organization, he is protected. Hindi namin pwedeng ilagay na ito ang actual nagtatanggap. It's a fictitious name. However, there is enough documentation that more than likely, kayo na nga nagsabi, it's not just confidential. It's depende dun sa sensitivity of that information given by the informant. For instance, it can be considered as top secret. It can be. Kaya nga, in support to what you're saying, it is very likely. Ang tanong ko lang dito, sir, given nga yung ganun background, nagbigay ng senaryo si Sexal, ako na mismo nagsasabi, ganun yung practice namin 35 years ago. Hindi mo ba dapat na intindihin natin? Kaya nga, that's the nature of confidential funds. Yan po ang napakagandang explanation nitong si Atty. Panilo. Sinasabi niya na ang confidential fund, dapat talaga yan ay sekreto. Ginagamit yan para sa pag-gather ng mga informasyon mula sa kalaban ng gobyerno. Ano ba yung mga kalaban na tinutukoy nitong si Panilo? Pwedeng terorista, pwedeng sindikato, at iba pa. Ngayon, para makakuha ka ng informasyon mula sa kalaban, kailangan mo siyempre, kung kailangan mo magbayad, magbabayad ka. At gagamit ka pa ng mga ibang resources.
Ako ay nagtataka kung bakit. Kasi itong DepEd at Office of the Vice President, meron po yung ibang pundo maliban sa confidential fund. Pero ang nakapagtataka kung bakit ang inimbestigahan na nila, confidential fund. Yung ibang pundo hindi. Ang tanong ko, hindi kaya nila sinasadya ito para palabasin na may irregularidad, para palabasin na may kapabayaan o corrupt itong si Vice President. Kasi alam nila, confidential fund. Kapag confidential fund, hindi basta-basta i-reveal ang mga impormasyon. Katulad na nangyayari ngayon dyan. O dahil nga hindi may pailabas ng DepEd o ng OBP itong mga impormasyon na to, siyempre, kailangan itago yan. Kailangan protektahan yan. Mga pagkakilala ng mga tao. Ngayon, palalabasan nila sa publiko. O tingnan nyo. Hindi may ipaliwanag ng kampo ng Vice President. Ito mga ito. Tingnan nyo. May irregularidad. Kaya ngayon, siyempre, ang mga tao, ang publiko, papasok sa kanilang isipan, o nga, saan kaya di nila ni Sara yung pera? Hindi kaya kinurap? Hindi kaya binulsa? Ganun ngayon yan. Kaya ako ay nagtatanong lamang, bakit? Hindi kaya ganun? Ganun ang target nila. Pagmukhain lang corrupt itong Vice President. Nakita niyo mga kababayan, doon lang sila nakatutok sa confidential fund. Doon lang. Di ba? Alam nila yan Imposibleng hindi nila alam na itong confidential fund ay ginagamit na yan bilang pag-gather ng mga impormasyon. At dapat itago yan. At maging itong pangalan nito, kausap niya, nakalimutan ko yung pangalan itong dating intelligence officer, kino-confirm niya na tama po ito sinabi ni Panelo. Hindi ko maintindihan kung bakit dito sa Committee on Good Government na pinamumunuan nitong si Congressman Chua, hindi nila maintindihan ito. At gusto nilang bulat-latin sa harap ng publiko. Anong ibig sabihin nila nito? Gusto nila ibalandra ang pagkakilanlan ng tao. Gusto nilang i-sakripisyo ang seguridad ng tao. Kasi may mga pangalan na Mergris Piatos, kung sino-sino pa. Gusto pa nga nilang kausapin itong PSA para daw i-verify itong mga ibang pagkakilanlan doon ng mga pangalan ng mga tao, pati titingnan daw, pati mga marriage contract, birth certificate. Anak ng koting. Ang bira. Sabi nga ni Panelo, sentido común. Gamitin nyo ang inyong mga sentido común, Ngayon, ang tanong ko, iniimbestigahan nila, di ba? Anong batas ang gusto nilang gawin? Sila ba ay gagawa ng batas para i-reveal ang pagkakinanlan nitong mga informante? Kasi sa kasalukuyang sistema, kaya nga tinatago ang pagkakilanlan ng mga informante ng otoridad para maging safe sila, para ang gobyerno madali makakuha ng mga impormasyon mula sa kalaban. Kaya ganyan ang structure ng
confidential fund, ang paggamit ng confidential fund. Kamakailan, no? Kamakailan, din sa Cavite, meron isang babae, binaril. Inambush siya. Nung siya inambush, hindi siya namatay, buhay siya. Dinala sa hospital. Nasa hospital na, nasa loob ng hospital, pinasok. Doon pinagbabaril. At nasabi sa balita, yun pala yung babae na yun, kaya informante ng PNP. Ibig sabihin nun, ng suspect ng pulis, baka binalikan ng mga suspect. Di ba? Example po yan. Ay kung ako, halimbawa, hindi ka ganun pala. Ay hindi na. Total, mga ngalibang buhay ko, bahala kayo dyan, PNP, o sino man yan. Bahala kayo mag-imbestiga. Ayaw ko magipagtulungan sa inyo. Ganun eh. Ganun yung sasabihin ko, siyempre, ganun ang isipin ko. Di po ba? Kaya hindi ko maintindihan dito sa hindi ko maintindihan dito sa mga congressman. Ito naman si Akop, dating pulis, isang abogado. Alam niya to, sigurado alam niya to eh. Pero hindi ko maintindihan kung bakit dapat siya mismo bilang dating pulis, siya dapat ang nagpapaliwanag din sa kanyang mga kasamahan na ganito yan, ganito ang sistema niyan, kaya ganyan. Kailangan mo itago ang pagkakilala ng tao. Pero hindi eh. Di ba? Nung pinakulungan nila itong staff ng OBP, tuwang-tuwa pa ito si Castro. Nagse-celebrate pa sila. Kasama si Akop. Di kalokohan. Di ba? Kaya wala. Ngayon, ito naman yung committee chairman na si Joel Chua, wala ring alam eh. Hinahayaan niya to. Pinapayagan niya na masakripisyo ang pagkakilala ng mga tao.